Pagkatapos ng 10 minuto ay dumating sina Natalie at Carter para sunduin ako. Narating namin ang club sa loob ng halos 10 minuto. Kasama si Carter na nagrereklamo tungkol sa kung paano naghahanda si Natalie ng napakabagay. Sabi ko ayos lang. At kaming mga babae nangangailangan ng oras para maghanda. Napakaraming napupunta sa pagbibihis. Pagpasok namin sa club, naramdaman ko na bumalik ako kay Caleb. Ang mga club ay bagay lamang para sa kanya. Hinihintay kami ni Mila at boyfriend niya na si Lucas. Maya-maya ay pumunta si Carter at umorder ng mga inumin para sa amin. Nagsimula kami mag-usap nila Natalie tungkol sa mga random na bagay. Ipinaliwanag din ni Natalie kung ano ang kailangan niyang gawin bilang isang marketing executive. "Ladies, here are your drinks. What are you talking about?" Tanong ni Carter. Sinasabi ko na ang lalaking nakasuot ng puting Amerikana ay sobrang hot. Sinimulan siyang asarin ni Natalie. "What? Who is that guy? Is he more than hot than me, darling?" Naiinis na tanong ni Carter. "Carter, relax. Nagbibiro lang siya. Alam mo naman kung gaano kaniya kamahal. You guys are literally the cutest couple in here." Tumawa ako sa kanila. Napatingin si Carter kay Natalie ng may hinala. "Babe, syempre ikaw ang hot." Nakangiting sabi ni Natalie. Tinampal siya ng matamis ni Carter. "Okay, pumunta na kayo sa dance floor at magsaya." Sabi ko habang kinukuha ang unang shot. "At ikaw naman?" Tanong ni Mila. "Sasama ako. I need drink in my body first." At napangiti ako. "Sige, halika na." Niyakap ako ni Natalie at pumunta sa dance floor. Kasama si Carter. Sumama si Mila kay Lucas. Kinuha ko ang pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-5 at pang-6 na shot. At maya-maya ay 10 shot. Welcome here the drunk Claire. Sa kabilang banda si Martin. Sa wakas ay nasa club na sina Theo, Scott at Peter. Nagkukwentuhan na sila. Maya-maya lang ay bumagsak ang paningin ko sa isang babaeng nakasuot ng green satin top na may black jeans. Siya ay, oh my God, siya ay si Claire. Anong ginagawa niya dito? Come on, Martin. It is not only you who is allowed to come to the clubs. I mean, I never thought of her as a clubbing person. And by the looks of her, she was completely wasted. Why is she alone? I excused myself from the guys at pumunta sa kanya. Claire, tinapik ko ang balikat niya. Lumingon siya at binigyan ako ng nakakalokong ngiti. Hey Hattie, sabi niya. Lasing na lasing siya. Anong ginagawa mo dito mag-isa? No, hindi ako nag-iisa. I'm here with my boyfriend. At namula siya. Boyfriend? Sinong boyfriend mo? Ikaw. At nagsimula siyang tumawa. Napangiti ako. Walang literal na saysay na magtanong sa kanya ng kahit ano. I bet kung maalala pa niya ang pangalan niya. Habang lumilingon ako sa paligid ay nakita ko si Natalie na sumasayaw kasamang isang lalaki. Kasama si Mila, ang receptionist ko, at papalapit sila sa akin. Hello Mr. Francisco, magalang na sabi ni Mila. Kasama niyo ba si Claire? Oo, nandito lang kami para i-celebrate ang promotion ko, sagot ni Natalie. Sige, you all can enjoy. Ihahatid ko na lang si Claire sa bahay niya. No, we will drop her. Aalis na kami. Nagsalita ang lalaking kasama ni Natalie. Hindi ko hinihingi ang opinyon mo. Matigas na sabi ko sa lalaki. Sigurado ka ba Mr. Francisco? Tanong ni Mila. Of course, Mila. Boss niyo ako. Hindi ako kaaway. Okay. Good night, Mr. Francisco.
Iuwi na kita, Claire. Pinulupot ko ang kamay ko sa baywang niya at inilagay ko ang isang kamay niya sa leeg ko. Pero boyfriend kita, di ba? Bakit hindi tayo pupunta sa bahay mo? Tanong niya. Claire, lasing ka na. Baka dahil dyan hindi mo na nakilala na ako si Martin. Boss mo ako. Remember? Oo, kamukha mo siya. Pero hindi pwede maging siya ikaw. No. Bakit? Bakit hindi ako pwedeng maging siya? Because he's just a handsome and a hot intimidating and such a workaholic. Hindi siya pwede dito sa isang club. Guwapo at hot? Miss Martinez? I'm sorry to say, but I am Martin Francisco. Believe it or not. Nakaupo na kami ngayon sa kotse ko, papunta sa bahay niya. Sa buong biyahe. Patuloy na nagsasalita si Claire ng mga random na bagay. Minahal ko ito. Hindi ko pa nakita itong side niya. Siyempre sa opisina siya ay palaging sumusunod sa aking mga utos. Claire, nandito na tayo. Nasaan ang susi ng bahay mo? Tanong ko sa kanya. Sabay tapik sa kanya ng ilang beses. Sa coat ko. Nakapikit niyang sabi. At nasaan ang coat mo? Tanong ko halos alam ko kung ano ang isasagot niya. Sa club. At tumatawa siya. Hey Claire, wake up. We are at my house. I softly tap on her cheek. Hayaan mo akong makatulog please. Nakasubsob siya sa dibdib ko. Napabuntong hininga ako at umiling. Binuhat ko siya in bridal style at dinala sa guest room. Dahan-dahan ko siyang inihiga sa kama. Hinubad ko ang sandals niya, ang kanyang relo, at ang kanyang earrings. Umupo ako sa tabi niya sa kama, habang nakatingin sa kanya. Siya ay isang kamamanghang babae. Napakatapang niya. Mabait, matalino, masipag, at maganda. Hinaplos ko ang mukha niya. Napansin kong umiiyak siya. May binubulong siya sa kanyang pagtulong. Claire, sinubukan ko siyang gisingin. Claire, mahina kong sabi. Bakit nila ginawa ito sa akin, Martin? Bakit niya ako niloko? Sinabi niya ito sa kanyang pagtulong. So tungkol ito sa ex-boyfriend niya. Hindi man lang niya ako binigyan ng closure. Ang best friend ko. How could she do this to me? I am not good enough? Binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin sa akin. Alam kong hindi siya lasing kaysa sa dati. Hindi pa ba ako sapat? Claire, please don't cry. You are such a wonderful woman. Napakaganda mo, matalino, masipag at mabait. Alam ko iyan. Huwag mo nang iyakan ang walang kwentang lalaking iyon at ang kaibigan mo. Hindi ka talaga nila deserve. Hinaplos ko ang pisngi niya. Sa tingin mo talaga? Sabi niya. Of course I do. At alam mo kung ano ang mga iniisip ko. Ano? You deserve the world. I smile. And I am going to give you that. Sabi ng isip ko. Maraming salamat. Alam kong tinutukoy niya ang naunang bahagi. Good night. Kailangan mo nang magpahinga. I took one last glance at her. At aalis na sana ako. Nang hawakan ni Claire ang kamay ko. Pakiusap. Dito ka na lang. Bulong niya. As much as I like the fact she said to stay. Alam kong baka hindi niya magustuhan kapag nagising siya bukas na nandito ako. Naisip ko na lang na mananatili ako hanggang sa makatulog siya. Kapag nakatulog na siya, ay diretso na ako sa kwarto ko. Sige. Binigyan ko siya ng maliit na ngiti. Humiga ako sa tabi niya. Nakapatong ang ulo niya sa kaliwang braso ko. Ipinulupot ko ang mga kamay ko sa katawan niya.
Gusto kong maging maganda ang pakiramdam niya sa sarili niya. Sa kabilang banda si Claire. Napasigaw siya sa sobrang sakit ng ulo niya. Unti-unti kong iminulat ang aking mga mata upang makita ang sarili sa ganap na kakaibang kapaligiran. Hindi ito ang kwarto ko. Oh my goodness, nasaan ako? Tumingin ako sa paligid ko. My God! Martin is sleeping beside me. At nakapulupot ang mga kamay niya sa buong katawan ko. Anong nangyari kagabi? Tiningnan ko ang damit ko. Parehas pa din kagabi. Wala akong naramdamang sakit sa ibaba. For sure walang nangyaring masama. So magugustuhan mo ba kung may nangyari sa atin? Wait, sino ang nagsasalita ng ganoong kalalim na boses? Siyempre walang iba, kundi si Martin Francisco. Bakit ba lagi mo na lang akong tinatakot ng ganito? Hindi ba pwedeng simpleng hello or hi muna? Snappy in the morning. I don't blame you. You must have a massive hangover. Tumayo siya at umupo sa tabi ko. Wala naman tayong ginawa kagabi, di ba? Mahinang tanong ko sa kanya. No, nothing. I think you should by now know I wouldn't take any advantage of you. Medyo nasaktan siya sa pagsasalita. I'm sorry. I didn't mean it way. Kaya lang wala akong maalala kagabi. Walang nangyari. I saw you at the club. You was completely wasted. Your friends were dancing so I told them, I will drop you off. When we reached your home, you told me, you forgot your keys in the coat which is in the club. Kaya isinama kita sa bahay ko, which is this. Sinabi niya ang lahat sa isang hininga. And after reaching here, sana hindi na lang kita pinaghirapan. Well, you spoke your heart out. That's not at all any trouble. Nagkibit balikat siya. What? Anong sinabi ko sa iyo? Better be not some embarrassing stuff. Napahawak ako sa mukha ko. Nagsalita ka tungkol sa iyong dating boyfriend at matalik na kaibigan. At ikaw... Oh my gosh, wait. Nanlaki ang mga mata ko nang maalala ko ang lahat ng sinabi mo. I'm not worth it. Closure. You deserve the world. Sabi ni Martin. I'm so very sorry. Narinig mo ang lahat. Hindi ko talaga sinasadya. You are my boss. For God's sake. Please just ignore and forget everything I said. Hey, don't do this. Yes, I am your boss. But you should not regret expressing your emotions. It's completely alright to do that. Maraming salamat, Mr. Francisco. I really appreciate it. Ngumiti ako ng totoo sa kanya. Okay, now enough of talking without brushing our teeth. You get freshened up. I told Mason to pick some couple of work outfits. He will be here any minute. After that, we will have breakfast and head to the office. Only if you are hungover free. Martin, you didn't need to do that. I could have go home. And plus, of course, I am coming to the office today. Sigurado ka ba? Of course, today is the big presentation of yours. Darating na ang Italian client na matagal na nating hinihintay. And if I stay home, who will handle your beast mode in the office? Sabi ko at bumangon na ako. At dito na po nagtatapos ang part 7 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.